Ang araw mga ka-DIY, salamat sa pagbisita sa aking YouTube channel. Magkakarga tayo ng Freon sa split type. Ang brand nito, Daikin 2HP. Sabi ng may-ari, hindi na masyadong malamig yung kwarto. So kung maaari daw, kargahan ng Freon at linisan. So tingnan natin kung ano ang gagawin. Kung dapat bang kargahan o kailangan nating i-process na. Ay, init naman bugan niya. Kaya hindi ganun kainit. Hello? Pero, alam mo ba kung bakit di na naglalagay ng valve sa discharge? Kasi pag mga R30 ito na, Mataas? Masyadong mataas, 500 PSI, 450. Lapyos yung kamay mo nun. Yung technician naman ganyan dati, nalapyos yung kamay niya ng refrigerant. So check natin ang status ng Freon. So sa low side tayo magko-connect ng manifold gauge. Dapat malamig na yung valve sa low side pag inipon nyo kung ayos ang Freon. So re-reading namin yung Alam mo ba, karga ng ano? gumagamit ng ganitong valve? Kasi pag nirektang touch, may gano'n, may konting sirit yan. Ito pinaka-safety valve ko yan. Tulak na yung pin. Kulang ang Freon. Not 32. Sa low side, yung 130. So kulang yung Freon niya. We decide na magkarga. Kasi yung 20 PSI difference, malaking bagay yun. Sige, ikaw magana para naman. So mag-charge Ay. kami ng Freon. Itong valve na to, na natin para Ako kinaram ka. So dito tayo sa magkano. ito yung service valve. Service valve natin, ito yung gagamitin natin para dito. Yan. Yung ko-connecta natin dito. Dahan-dahan natin lubos. Ayan na makikita sa side glass nila. Hindi pumapasok na refrigerant. Ito yung gas. Sabi yung ano, init oh. Tara mo na. Tama, medyo mainit na rin sa likuran no? Laking difference kasi na yung ano na yan, yung kulang na 20 PSI. Kulang pa. 5 PSI, malaking difference. Kung tinignan mo sa table, Sabi, ramdam ko na yung init. Lamig. ito yan. So, 120. So, papasok na siya doon sa standard. Between 120 to 130. Tapos may init na likod. So, alas yung na naman sa... Yung liquid niya nawala na. Mabilis mag-vaporize yan.
nag-convert na siya sa gas, nawala na siya. Ang tubig, 100 degrees Celsius bago siya maging vapor. Yan ang negative. Anong yung boiling point niya? Ano yung boiling point? Kakakarga lang. Ayan o, in between, ano na siya, mga in between 115 to 120. Ang target natin, 180. Take note po, habang nagkakarga ng Freon, make sure na mababa ang temperature ng thermostat doon sa remote control. Dapat below 18 para mag-circulate po yun ng mabilis yung Freon at magiging stable po ang pointer ng manifold gauge natin. Pagkatapos, mag-allowed lang kayo ng 30 minutes na naka-on ang aircon bago kayo maglinis ng yung outdoor unit. Linis na oh. Grabe oh. Pagkatapos po maglinis, saka po natin isi-check yung main unit kung okay na po yung ating ginawa. Kasama na yung temperature kung equal sa humidity ng room. Ay, mga 50 seconds lang. Kailangan ko muna tawag. Hindi natin nilagay ito. Mas marami. Oo. Tama lang. Mamak tayo. Bakit sabi ko ganun? Eh, bakit? Ito na po automatic. Hindi, huwag ganun may butas. Kami ko. May pasang lang natin. Ano ito ha? Tapos na. Yung spray pala kanina. Okay na? Maganda ang resulta ng ating gawa. Nagiging negative 0 ang reading ng infrared thermometer. Sa pagkarga sa R32, between 123 to 130 PSI ang dapat. Nagpapasalamat ako sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you very much. Ciao for now. Ito na. O zero eh oh. Ito mo?